uh, nakakapag-create na rin ng mga visual aids like for example pictures na according to different shapes kaya na rin gawin ng PowerPoint. Kaya sa aking mga ginagawa like for example yung pagdi-design ng ating ID ay hindi na ako gumamit ng Adobe Photoshop. Ang ginagamit ko na is the latest version of PowerPoint from Microsoft 365. So, yun po ang kakayahan ng Microsoft Office ngayon mga kapatid. No? So, sa paggawa ng mga visual aids, ay kaya na pong gawin ng PowerPoint. Dati, mag-design ako kahit sa background ng PowerPoint, doon ko ginagawa sa Adobe Photoshop. No? We had Adobe 2019, we have Adobe CC, at marami pang mga version ng Adobe Photoshop. Then, yung mga books ko ay doon ko ina-outline. I mean, dinidesign sa Adobe InDesign. Now, dati, ang Adobe InDesign ay, ang pinakasikat talaga noon ay yung yung PageMaker. No, yung mga karaan na, yung mga makaluma na yung tinatawag PageMaker. Ginagamit din sa paggawa ng mga newsletter, newspaper, at ano pang iba't ibang uri ng publication. Ako din po ay gumawa ng mga newsletter through the use of Microsoft Publisher. Pero sa ngayon, ako po ay hindi na gumagamit ng ibang mga platform. Ang ginagamit ko na halos lahat nasa PowerPoint na eh. Except lang sa ang hindi kaya ng PowerPoint, yung continuous flow of text. Kapag nag-type ka sa isang box, ay ang pag sumobra ka na sa quota ng isang box, no, sa mga letters, I mean words, automatic mapupunta sa kasunod na box. I-click mo lang. Yan ang kakayahan ng Microsoft Publisher at ganun din yan sa Microsoft InDesign. Pag i-click mo lang tapos ipipaste sa kabilang box, then ang flow ng text ay mapupunta doon sa kabilang box. Yun ang wala pa sa PowerPoint. Pero ini-expect ko na siguro sooner sa PowerPoint ay magkakaroon na rin ng ganyan. Kasi po ang PowerPoint, ang Excel kaya nang gawin sa PowerPoint. Meron ng Excel sa PowerPoint. Mga charts, mga bar graph ay kaya nang gawin sa PowerPoint. Bar graph, line graph, etc. No, yung nagagawa sa Microsoft Excel na nagagawa na rin sa PowerPoint. So yun po ang pa-introduction lang sa mga visual aids, no, na kaya kinakailangan sa ating mga presentation. Kasi sabi pa, a picture is worth 1,000 words. So, mas maganda pag nayo nag-present ay meron din mga visuals nakikita. Diagrams, depende sa ating ipipresent. When we present figures, when we present, say for example, figures na kailangan ng analysis, ay maaaring gumamit tayo ng mga bar graphs, line graphs, pie chart, etc. No? Depende sa ating presentation. So, nabivisualize kasi
ng tao, mas maganda yung epekto sa learning ng tao pag mayroong visual aids. Say for example, kahit lang naman sabihin mo na mag-present ka lang po ng ano, like for example, the Pareto principle, no, the 80-20 principle. Pag yan po yung inilagay mo sa, pag sinabing 80-20, okay lang naman yan, pumapasok naman din sa ating isipan. Pero pag ginawa mo yan sa pie chart, then you will get the idea. Nagkakaroon siya ng multiplication of impact, no? Namo-multiply yung impact sa ating isipan. Na-visualize natin ang tinatawag na delivery ng information pag mayroong visual, no? Like for example, say for example, tatlong information naka-figure. Say for example, in terms of percentage, no? 5%, 15%, 35%. Pag sinabi mo lang yan, 5%, 15%, 35%, parang ano, parang informative naman siya. Pero hindi malaki ang impact. Pero pag ginawa mo yan sa pie chart, na-visualize mo kung gaano kaliit ang 5%, sinundan ng 15% at saka 35%, magkakaroon siya ng multiplied impact, no, sa atin. So, ang learning natin ay more mas nagigets Tagalog yan. Nagigets natin yung ipinapaintindi sa atin o ipinapaunawa sa atin ng speaker. So, ganun po yung ano. So, for example, training. Katulad dito ating training na ginagawa. So, our visuals is a man, no? With a man speaking to a group at saka yung template ng ating PowerPoint ay naka-transparent po yung group, no? If you are keen enough to observe our PowerPoint template, makikita mo na yung background talaga is a group of people na attending a training. Yun po ang ano diyan mga kapatid, no? Sa kaya hindi mo naman yan mapapansin kasi parang ano lang yan, parang nasa principle lang yan ng tinatawag na, nakalimutan ko lang yung principle diyan eh. Yung influence na hindi mo pansin pero pumapasok sa utak mo. Meron bang nakakaalala sa term na yan? Is there anybody na nakaalala sa term na yan? Ginagamit yan mostly sa mga advertisement. Like for example, advertisement ng Coca-Cola and other advertisement. Nandito na sa nandito na sa dulo ng dila ko, hindi ko pa masabi. Psychological term yan. Is related subconscious po. Nasa subconscious. Subconscious ang effect niya, pero okay. yung visual, mayroong term siya. Mayroon siyang terminology that appeals, that is registered in your subconscious mind without being conscious, nare-register sa mind mo. Yun ang mga technique ngayon sa tinatawag na advertisement. Pero anyway, yan lang po ang gusto kong ipahiwatig na yung ating PowerPoint template, unconsciously hindi mo pansin yan, pero nagbabasa kasi ang iyong mga mata, nadidiretso po yun sa subconscious. So you are being influenced, no? That's another word for impact, because impact tells us about influencing,
uh, uh, about consequences, yung ibig sabihin ng impact, no? Influence, consequence, and results. Hindi mo na mapapansin yan kasi papasok yan sa subconscious mo, pero uh, nagkakaroon yan ng influence sa atin and we are being napapaano tayo, parang you find yourself in a place na ang lugar mo ay nasa training ka, no? Nasa training ka and you are learning in a certain or a particular training. So yun po ang kalimutan ko talaga. Anyway, sunod na lang natin. Ano? Pero ganun ka-importante ang visual aid, no? Visual aid. So, pag tayo gumagawa ng presentation, ay huwag nating kalimutan mga kapatid na ka-importante ng visuals. Tapos, kung ano yung words mo, ano ang linya mo, hanapan mo siya ng related picture na connected doon. Hindi lang po basta-basta malalagay ka ng picture na walang relation doon sa mga words na ginagamit mo. Ang purpose dyan is to multiply the retention ng learning, no? Kasi kaya nga sinasabi nila na a picture is worth 1,000 words. We remember 10 times more by what we see than what we just hear. So, yun lang naman ang para lang may bridge tayo doon sa lecture o sa presentation ni Ma'am Sherlyn. At kung baka nahanap na niya yung kanyang PowerPoint. So, Yes hintay. po. Hanap ko yung sarili mo, ma'am. So, nahanap ko na po sa Jungle Files. Okay. Yung sarili mo sa sarili mong PowerPoint, I mean, no? So, okay lang po yun, no, na ma-skip yung kay Sir Adin Okay na lang. Nabigyan ko naman ng overview. opo, nabigyan niyo naman na sila ng overview. So, is it my turn na po ba? Sige po, okay. Okay po. 7:54. At exactly 7:55 po, we will request, sino kaya ang pwedeng mag-pray para sa ating lecture? May we request, Si Major Basaron daw. Sino okay, pray? sige po. 7:55 po, pwede na po kayo mag-pray. Para medyo maka-relax-relax pa po yung mga, ano, ma-digest pa natin yung mga tips ni Doc Raja. Yung presentation mo, Doc Terry, next Saturday na lang. Sino pa ba yung magpe-present? Si Ma'am May, Talim, si Doc Ares. Kalma lang usa. Major. Okay. Bro na wag nagpanikad na ka. Kalma. Gusto na mo present karon ba? Kalma gyud ko kay Si Doc Aris nga po, ready na yan eh. Kalma lang usa. Sa sunod na sa Sabado. Okay, thank po. you. 7:55 na, Sir Basaron. Andyan ba si Sir Basaron? Ma'am Janice, ikaw na lang po, Ma'am Janice. Dok, andito po. Ay, okay. Sige, manalangin po tayo. Kapagpala namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pag-ibig na ipinagkaloob sa amin sa
lalo-lalo na sa oportunidad na pinagkaloob mo sa amin sa oras na to. Panginoon Diyos, basbasan mo ang bawat isa amin, lalong-lalo na si Ma'am Sherlyn na magpe-present ng kanyang presentation. Bigyan mo po sa Panginoon ng wisdom upang ma-share niya ng mabuti. Ito po yung aming maintindihan. Panginoon, salamat sa platform na to na iyong ipinagkaloob sa amin at ito'y makakatulong sa aming ministry habang kami naghihintay sa iyong ikalawang pagbalik. Ito po yung aming dalangin, Lord, sa tanging pangalan sa namin tagapagligtas namin. Amen. Yan. Good evening po sa ating lahat. Welcome to our third Saturday na po ba natin ngayon? Yes, ma'am. Yan. So, thank you so much po sa prayer, Sir Basaron. Nung hindi pa nagpi-pray, hindi pa ako kinakabahan. Nung pinag-pray na ako, parang kinabahan na ako. Siguro yun, no? Holy Spirit. Sama-sama po tayong mag-aral, sama-sama tayong matututo. Yan. So, co-host na ba ako? Let me share my screen. Nakikita niyo na po ba yung screen? Wala pa, ma'am. Yes, ma'am. Wala Kita pa. na. Mayroon na Ayan po, na. ma'am. So kung nakikita niyo na, ano po yung title ng ating training tonight? Trainers to train. Yon, title ng lahat po yan eh. Pero merong title talaga siya for tonight. Preparing to deliver the training. Ayan. So, thank you po. Sino yan? Si Ma'am Maria ba yan? Yes, ma'am. Alright. So, preparing to deliver the training. Ano yung mga keywords dyan? Yung training, magmula nung day 1, naririnig na natin siya eh. Yung deliver, parang ngayon pa lang, no? Tapos preparing. Ang mabigat dyan yung word na preparing. Ano ba yung mga piniprepare natin? Di ba meron tayong preparation day? Ano yon yung preparation day natin? Yun yung Friday, di ba? Friday. Ano pa yung mga piniprepare natin? Yung mga major na piniprepare natin? I think yung mga big event, wedding, graduation, ganyan. Pero yung kamatayan, hindi natin na-prepare yun eh. Kasi yun eh, bigla yung dumarating. At saka, ano yung talagang piniprepare nating lahat? Yung goal nating lahat as Seventh-day Adventist. The second coming of Jesus. Yan, yun talaga doon talaga tayo nagpi-prepare, di ba? So, yung word na prepare pa lang, mabigat na. Iniisip ko, parang madali lang yung topic ko kasi magpi-prepare lang naman eh. Pero sa pa lang, sa Exodus 20 verse 8, 'di ba? Ang sabi doon, remember the Sabbath day to keep it holy. Yun lang. Pero kung Adventist ka, hindi lang yun eh. 'Di ba may kasunod 'yon. Ang sabi doon, 6 days shall do all thy labors and 6 days do all thy labors, do all thy work, but the seventh is the Sabbath of the Lord thy God. Hindi mo pagtatrabahuhin nor thy servant, maid servant, kahit yung cattle mo, kahit yung bisita mo, 'di ba? So, ang pinakamabigat na, parang ang mas maraming sinasabi, yung tungkol doon hindi doon sa Sabat mismo eh. Kasi yung Sabat, ang na lang doon, magpahinga ka. Pero before the Sabat, doon sinabi yung mga na 6 days, di ba? 6 days daw, ang gugugulin mo. Para pagdating mo nung Sabat, rest ka na. So, it boils down to mas marami palang trabaho, mas marami palang ginugugol yung preparation kaysa dun sa mismong day itself. Naalala ko nung ikakasal ako,
parang kasi ang toxic kasi ang ginawa ko, gusto ko kasi Filipiniana ang theme. So ang ginawa ko, gusto ko Tagalog lahat. So tinranslate ko lahat into Tagalog. Kaya kasi gusto ko sa start pa lang naka talaga yung theme. So yun nga. And nang ongoing na yung wedding, syempre, 'di ba last yung bride ang last na papasok. Eh, sa Manila Center kasi 'yon, 'di ba sa Manila Center kasi may wall na glass sa mother's class. So nakikita mo yung nangyayari. So pumapasok na lahat. Nakakatuwa kasi nangyayari yung mga gusto kong mangyari, yung mga ninong, ninang, yung mga abay, ganyan. Tapos ay, ako na yung papasok, sabi ko, tapos na. Yung ilang panahon kong pinagpuyatan, ilang panahon mong pinrepair, ganun lang oh. Ilang minuto lang yun, wala pa yung 1 hour no yung mismong wedding na na scenery. So yun po, preparation talaga ay mas malaking time ang gugugulin natin sa preparation. O yan, title pa lang, no? Sorry na po. Okay, let's proceed to the next slide. Pasensya na po ang likot-likot ng ko. Nawala po ba? So ayan po. Train the trainer, preparing to deliver the training. So let me introduce myself, ang inyong presenter tonight, Chap Major Sherlyn M. Mariano. Gawin ko na lang po bang slideshow? Ang dami kasing commercial na nagpa-pop up. Slideshow ko na lang po. Ma-skip ko yata yung isa. So, ayan na po tayo. What's inside our training for tonight? Ang sabi dito, we will be able to identify the elements of a delivery or lesson plan so that you can prepare a plan for your training, identify the required steps to take in preparing the physical environment for your training, identify appropriate strategies for putting yourself at ease. So tatlo lang naman yung mga dapat nating ma-achieve after natin matapos itong ating training tonight. So, ang una, ma-identify natin anong klaseng delivery ba? Anong klaseng lesson plan? Anong klaseng strategy ang gusto nyo sa pag-prepare? And then yung second, ma-identify ano ba yung mga step-by-step na dapat nating gawin sa preparation na yan. Yan na yung may physical environment. Yan na yung venue ng iyong training. And then yung last ay ma-identify mo hindi lang basta strategy appropriate strategy para ikaw as trainer ay maging at ease. Kasi usually pag baguhan ka pa lang or neophyte ka pa lang, 'di ba? Wala ka pang any experience, talagang ma-stress ka kasi hindi mo basta kahit na mga ka na, well-versed ka na, pero baguhan ka pa lang sa pagsasalita, sa pagtitrain, mai-stress ka talaga. So, meron talagang studies kung ano ang dapat mong gawin para hindi ka ma-stress, para maging at ease ka. Okay? So, yan po yung magiging scope ng ating training for tonight. So, ayan, training coverage. Day 3, developing and using visual aids. Yun yung si Sir Adin. Ito na po yung atin ngayon, preparing to deliver the training. So, ayan, naulit siya. Alright, nandito na po tayo sa yung unang item natin kanina. Sample lesson plan. Pag narinig nyo yung word na lesson plan, parang pang teacher lang, no? Isa ito sa dahilan, itong lesson plan na to, isa ito sa dahilan kung bakit ayaw ko mag-teacher. Kasi
kami nga kasi ay pamilya ng teacher, lalo na lumaki ako, nakikita ko si mother ko na yung nag-aaral, yun ba yung tipong iniisip ko noon, tapos ka nang mag-aral, tapos nagtatrabaho ka na, nag-aaral ka pa rin. Tapos ang dami, ay kumbaga walang kahit na weekend, nag-aaral pa rin. Yun yung word na lesson plan, yun yung ayaw ko sa pagtuturo. Pero I landed with teaching pa rin, no? Bakit ayaw ko ng lesson plan? Una, lalo na kung ikaw ay elementary teacher, 'di ba? Detailed po. Yung ang ayoko doon yung isusulat mo doon yung yung objectives mo, isusulat mo doon yung mga tapos gagawa ka ng tanong. Isusulat mo din yung sagot ng estudyante. Do you understand? Yes, ganyan. For example, what is the color of apple? Isusulat mo rin din yung sagot, red. Parang ako, yung nakukornihan ako na, bakit kailangan isulat? Ganun. Pag secondary, hindi na siya detailed, pero gagawa ka pa rin ng lesson plan. Kaya I landed up sa preschool. Bakit? Kasi sa preschool, hindi effective tong mag-lesson plan ka. Ginawa mo, ang plano mo ay turuan sila ngayon ng reading. Pero naiba na yung mood nila. Ayaw na nilang magbasa. Ang gusto nila maglaro lang. So, ang effective kasi sa preschool ay you learn through play and learn, ganon. So, hindi effective, hindi advisable yung gagawan ng lesson plan. Kaya hindi rin ako nag-a-apply sa traditional school na i-require ni principal na mag-submit ka ng lesson plan, hindi effective yun. Kasi yung plano mo, iba yun sa mood nila. And also, after kong ma-expose sa preschool, 'di ba college na yung mga estudyante na sa Lasal. So, bakit? Wala rin yung lesson plan na susundin mo by the book. Kasi dapat i-gauge mo yung ano ba ang ability nito. Baka yung lesson plan mo pang beginner ang taas na pala ng niya, ng IQ niya, ng level niya. Or baka ang pinrepare mo naman ay pang intermediate or pang advanced, ang IQ naman pala niya ay pang pa lang, konti pa lang yung alam niyang vocabulary sa English. So, the word lesson plan ay ayoko siya kasi nga para kang inilagay sa aquarium na hindi yung isda hanggang gano'n na lang yung niya, yung kanyang laki. So, since nandun po ito sa material, kaya itatopic pa rin natin. And mostly naman sa atin, yata may mga experience sa pagtuturo, no? So, ito po, sample lang naman po ito. Pwede nyo pong gawin ito kasi ito talaga yung dapat naman. My bad kasi tinuturuan ko kayo na hindi sundin. Pero ito po, it's it's your choice to follow this. So sample lesson plan, preview daw ay 5 minutes and then gagawa ka ng opening remarks. Sasabihin mo, our topic this afternoon is blah, blah, blah. And then sasabihin mo yung learning objectives mo. And then sasabihin mo, at the end of this lesson, you will be able to correctly calculate blah, blah, blah. So yan po. 5 minutes ka daw pong magaganyan. And then, after that, why the objective is important. As you know, the prior provisions for blank blank, the new law and regulations change all that. It's important for all of us to understand the new provisions and apply them correctly so that our clients will get blah, blah, blah. So, i-discuss, pag sinabi mo na sa kanila yung objectives mo, i-discuss mo sa kanila kung bakit importante yung objective. Diba? And then, so, ito na yung presentation mo ng iyong lesson or yung training mo. Ganito ka na. 15 minutes mo lang daw yung ipipresent, yung training mo. I remember
nung umattend ako na, intentional to, na umattend ako ng training ng preschool. Yan. Ano yun? How to put up preschool and daycare. Ganyan, parang ganon. Parang 3 days training siya. Ang naalala ko dun sa aking trainer ay laging coffee break. O sige, sasabi siya ng mga gusto niyang sabihin and then okay, coffee break. So wala, parang sayang yung yung binayad mo kasi puro break, ganon. So, eto po, ayan. Eto na yung presentation mo, di ba? During your presentation daw, yun yung time na ibibigay mo daw yung handouts mo. Sabi diyan, allow 5 minutes for participants to read handout. Identify and review the changes resulting from the new guidelines, ask and discuss the following questions. Another thing, parang hindi rin ako hindi rin ako conforme na yung ibibigay mo na yung handouts. Hindi na yan sila kasi makikinig sa iyo eh. Pag may hawak-hawak na sila, kahit nagli-lecture ka na dyan, hawak na nila yung yung iba nasa unang page, yung iba nasa pangalawang page, yung ganon. Tapos dadami lang yung tanong nila. Hindi mo pa nga nadidiscuss. So, it's up to you po kung mas gusto niyo yung sabay-sabay kayo na nagbabasa ng handout or i-discuss mo na muna yung gusto mong sabihin tsaka mo ibigay sa kanila yung handouts. It depends upon you po. And then, yan na po. Kasama dun sa 15 minutes mo, magtatanong ka daw. Tungkol dun, parang tungkol ito dun sa handouts. Yan. What's the dollar amount of the new blank, blank, blank? So, ayan ang sagot nila. And then question daw, what is XYZ agency's involvement with the new blank, blank, blank? So, ayan daw yung sagot. So, yan po yung ideal na lesson plan sample number 1. Tapos, pupunta ka na dun sa summary and transition. Yan, sasabihin mo daw, now that we're familiar with the new guidelines, let's do a little practice applying them. Hello, ma'am. Ma'am Yes, Sherlyn. po. Yes po. Hello, baka okay na ba yung microphone mo? Kasi parang malayo ka sa microphone o ano ba? Mahina po. Nilayo ko kasi masyado akong close up. So, ito po. Ito. Malakas naman po, ma'am. Malakas po. Malakas loud, na. Okay na po. Opo, loud and clear po. Malakas kasi na. masyado akong naka-close up. Okay. Pero yung kanina po, hindi niyo po ba naiintindihan? Malakas naman po kanina. Ma'am, malinaw. Malinaw din kanina. Okay. So, klaro naman po yung mga sinasabi ko? Opo, clear po, clear. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Clear. Loud and clear. Alright. So, ito po. Ang sa akin. Okay. Thank you po. Alright. Okay. Kasama po sa 15 minutes nyo yung part na case study. Distribute case study scenario with instructions and questions. Allow participants 10 minutes to individually write answers to the questions. Debrief case study by asking for volunteers to give their answers. Discuss and clarify any incorrect answers. So, kasama na po doon sa 15 minutes daw yung case study. At bibigyan nyo rin sila ng 10 minutes para isulat nila yung kanilang mga answer sa questions. At pag may napansin kayo na hindi tama sa sagot nila, i-correct nyo po kaagad. Kasi once na-miss natin na i-correct yon, iisipin, tapos mali pala siya, iisipin niya tama yon, so magiging practice niya na yon. Tapos pagka ganun yung ginagawa niya, which is incorrect, di ba? Ganun yung ginagawa niya, tatanungin yun, sino ba nag-train dyan? Sa'yo ang balik nun. Kaya let's put our attention. Pag merong hindi tama, ay i-correct po natin kaagad.
And ganun din po ako. Pag may nakita kayo, na pakinggan kayo na hindi tama na sinasabi ko, ay mamaya po ang violent reaction. Alright, ang sabi, summary daw ay 5 minutes. So, sa 5 minutes na yan, magpo-closing remarks ka na, sasabihin mo daw, we've spent some time this afternoon becoming familiar with the new guidelines and you've successfully applied them in a practice case. Now you're ready to apply them when it really counts, when you're working on a client's case. Thank you for your time and attention. So, ayan na po yung closing. Ito po ay sample lesson plan number 2. Parang nakaano siya, no? Box siya. So, ilalagay mo yung title mo. Ano ba ang ano natin? For example, how to conduct Bible study. Yan. Tapos, ilalagay mo yung number ng module. Yan. Tapos, ilalagay mo din yung objective mo. At the end of this lesson, the participants will be able to conduct Bible study. Yan. Create steps on how to do Bible study. Yung mga ganon. And then, lalagay mo rin yung duration. Nakalagay dito 15 minutes, 8:40 to 9:30 or 1:40 to 2:30. And then, ilalagay mo rin yung content. Introduce yourself. Parang yung kagaya rin kanina. And then yung methods. Naka-ano lang to, naka-table lang. The same lang din dun sa kanina. Kung siguro ipupush ako na pagawain talaga ng lesson plan, mas ganito yung gusto ko. Gumawa rin naman po ako ng lesson plan nung ako ay nagturo ng preschool, pero hindi siya yung detailed lesson plan. Ano siya? Outline lang. For example, Monday, ang pag-aaralan namin ay body parts. Yan, body parts. Nandoon, mapapag-aralan na rin namin doon ang language, ang science, tapos yung math, ilan ba yung fingers, ganyan. Kasi we are encouraged na wholeness. Ang sinasabi kasi, hindi naman, ang bata, hindi naman chop-chop yan eh. Nung inilabas ba tayo ng ating mga nanay, nauna ba yung kamay lang? Or nauna yung ulo lang muna ang naunang lumabas? Sumunod na yung kasi hindi naman masyadong importante yung kamay, next na lang yung kamay na o di kaya kung next na lang nalalaki yun. Di ba sabay-sabay? Pag ang nakikita natin na madalas humahaba yung mga kuko natin, di ba? Habang humahaba yung kuko mo, habang humahaba yung hair mo, ganun din, nag-grow din dapat yung mental, physical, and all your aspect. So, pag nagturo daw tayo, ay wholeness, ganon. So, yun po, inano ko lang yung pagkakaiba yung lesson plan na typical lesson plan at saka yung ganitong outline style na lesson, parang lesson outline, hindi lesson plan. So, ito na po yung content, yan. Sinasabi din naman yung summary, andun na rin yun. Tapos, yung methods, resources nyo, nakalagay dun sa isang column. Ito na po, lesson plan number 3. Parang ganun din, pero ang pagkakaiba niya, nakalagay dito sa gilid yung preview, present, yan. May mga iba-ibang terminology lang. Tapos nakalagay kung ano yung papa-activity mo, kung ano yung content, yung process mo. Yan. Yan, yung continuation po nun. Tapos nakalagay dun dito sa part na to yung practice, tapos summary. So, table style siya, naka-table siya. So, parang outline lang din. Hindi siya yung parang narrative style. So ito po, kung kayo ay magkakandak na ng training, ganito daw, merong sample lesson plan format, lalagay nyo dito yung content, yung methods, tapos yung timeline. Ito po, yung gusto kong
pag-aralan natin. Parang mas, iniisip ko kasi parang mas effective. Yung kesa sa i-require ko kayo na ano ng lesson plan, ay lesson plan checklist. Yung ano ba, yung para kahit na hindi ka gumawa ng detail, di ka magpakapagod na ilagay doon lahat ng mga plano mo, nandito yung mga tanong mo sa sarili mo. Kung nagawa mo ba yon. So let's discuss this one briefly. Number 1, na checklist sa'yo. Are your introductory remarks to orient the trainees to the subject in general included? So you have to ask yourself, dun ba sa introduction mo, sa participants mo, ay nandoon na ba yung, na-orient mo na ba yung trainees mo or yung mga participants mo or yung mga students mo sa subject na yon in general? Number 2, are your housekeeping remarks included? So, housekeeping remarks. So, parang mga rules yan eh. Yan yun. Yun, di ba? May mga sinasabi tayo, house rules. Ganyan. Sa pag nag-start ka, di ba, nag-start ng klase or nag-start ka ng Bible study para sa mga, para sa mga pastor or sa mga lecturer, sa mga coach, 'di ba? Unang-una mag-establish ka muna ng rule kasi kapag walang rules, pag walang house rules, mamaya sabay-sabay kayong nagsasalita or pag naisipan nilang lumabas, pumasok or whatever, 'di ba? Kahit saan naman merong batas. Kahit sa mga basketball, kahit yun, lalo na sa kalsada, 'di ba? So, let's establish daw 'yan. And then number 3, is there an introductory activity that involves the trainees? Example, trainee introductions. Yan. So, yun ang mali ko dun sa sa biblical English natin ngayon, hindi kami nakapag-introduce yourself agad. Ilang Sundays, pangatlong Sundays na, pangatlong Sunday na bago kami nag-introduce yourself. Iniisip ko naman kasi noon, hindi pa ganun ka-kumpleto, madaming absent, ganyan. So, nung ika-third Sunday, tsaka ko palang nakilala sila na marami palang mga teachers at marami ring mga English majors. So, at maraming pastor. Iniisip ko na parang inisip ko na lang ay mas magiging masaya at saka mas magiging smooth kasi may katulong ako na mag-explain ng grammar at may katulong ako mag-explain pagdating sa Bible in Bible point of view. Yan. So yun daw. Nasa na tayo? Number 4. Have you introduced each major component? Ayun, yung preview, present, practice, and summary. Yun yung mga parts ng lesson plan po. Alam ko, mae-ekesan nyo ako dyan kasi hindi ko in-introduce lahat. Isa-isa. Inano ko na lang sa inyo, di ba? Kumbaga, in passing lang. Kasi nga, I myself, hindi ako, I don't vie for that style. Number 5, have you included time during the preview to review the training objectives and their importance? Yon. So, dapat daw, paggagawa tayo ng lesson plan na gano'n, yung mga, i-emphasize nyo yung objectives, at lalagyan nyo ng time, yung time ng introduction nyo, time ng presentation, yon, gano'n. Ano pa yung sunod na tayo? Sana tayo. Number 6, have you included the main points and activities for each section? Yun ang tatanong nyo daw sa sarili nyo. Na-include ko ba yung mga main points at saka yung mga activities na dapat naming gawin? Ganyan. Number ano na tayo? 7? Number 8, have you included specific questions or comments at the points where you wish to make them? Yan. Yan yung mga tanong natin sa sarili natin. Number 9, are summary and transition comments included between sections? So,
nilagyan ba natin ng mga summary? For example, nag-introduce ka na ng ganitong topic, nag-include ka daw ba ng summary or ng comments doon sa mga yon in between bago ka pumunta sa sunod na topic ulit? Yan. Next is number 10. Are training aids referenced at the point where you will use them? So, yan po, mga tanong yan sa ating sarili. Have you included an overall summary and closing remarks? Yan. Number 12, have you indicated the time allotted for each major section? And 13, do the allotted times add up to the total time available? Yan. So, yan lang, checklist mo yan sa sarili mo eh. Lalagyan mo ng yes, no, or pag not NA, parang majority dito sa akin NA. Pero syempre yung mga important parts like yung i-explain mo syempre yung objectives. Bakit importante yung objectives? Diba? And i-emphasize mo rin yung mga major points, no? Ng yung presentation mo, yung preview, yung summary, ganyan. Ito, another checklist sa iyo bilang trainer. Ito talaga yung heart ng training na ito kasi ito preparing the physical environment checklist. 'Di ba pangalawang item natin yun na pag-uusapan, yung ipiprepare mo na yung venue mo, venue ng training mo, venue ng pa-meeting the advance mo. Yan. So, ano yung mga dapat mong i-consider dyan? Training space. So, number 1, is the space appropriate for the class size? So, iisipin mo, ilan ba yung ilan ba yung participants ko or ilan ba yung mga attendees? 50. Tapos, ang classroom nyo ay, ang kasya lang ay 20. So, hindi kayo magiging comfortable. So, dapat gawan mo ng paraan yun pag ganun. Pag ganun ang binigay lang sa'yo na venue, kailangan mong maghanap ng paraan. I-check mo, available, vacant kaya yung yung katabing room para pwede yung i-adjust. Gawa ka ng ka ng speaker para rinig din ng iba or nandun ka sa in-between ng pinto para kita kanilang dalawa, yung dalawang nasa dalawang classroom, or pwede namang kung end unit na classroom yon, you can occupy the vacant space so everybody can see you. So mas marami yung pwedeng ma-accommodate. So, number 2, are breakout rooms nearby if needed? Malapit lang ba yung mga breakout rooms daw? So, kailangan mo rin palang i-check yon. Kasi pag may kailangan, may mga unavoidable circumstances, yan. Dapat malapit lang yung mga yon. Number 3, will the temperature be at a comfortable level? Yan. Baka isa lang yung electric fan, napakadami ng participants. So, or dapat ay, kung yun naman ay open space, ganyan, kahit na iniisip nyo na open air siya, may time di ba na mainit pa rin. So, yun yung mga dapat i-consider. Number 4, is there proper ventilation? Yun. Puro tungkol sa ventilation yata yung number 3 and 4. And then, is there sufficient light? Can the room be darkened for visual aids? Baka mamaya very much prepare ka sa visual aids mo, pero napakaliwanag pala ng room na hindi naman nila makita or di nila ma-appreciate yung papanoorin nila. So, dapat i-check mo rin yung lightings ng room. And then, can windows and doors be closed to block out noise? Baka mamaya, hindi pala pwedeng isarado ang pinto. So, pati yung mga nangyayari sa labas, meron kang karibal sa pag-lecture mo. Mas naiintindihan pa nila yung nangyayari yung kaganapan sa labas. So, dapat i-check mo po pala yon.
And then, are there drapes or blinds to block out visual distractions? O, meron ba for example, ano siya, ang tawag dito? Glass yung windows. Hindi mo nga naririnig. Hindi nyo nga naririnig yung nasa labas, pero nakikita nyo naman sila. So baka nandoon na yung mga attention nila, wala na doon sa iyo as trainer. So dapat i-check mo, may blinds ba to, may curtains, gumagana ba siya, na pwede bang ibaba, or baka it's not functioning. And then, number 9, will trainees be able to see and hear you? Madidinig ka ba nila? Baka mamaya yung microphone pala ay defective, so hindi magbe-benefit yung mga nasa likod, yung mga nasa back row, kasi hindi kanila marinig. And then, number 10, will trainees be able to see and hear each other? Magkakarinigan naman kaya din sila. For example, merong interaction, baka naman ikaw lang ang naririnig. Hindi sila magkarinigan. Maybe because they are noisy, or there are some noise distractions sa room. Minsan kasi pag yung masyadong malakas ang aircon, di ba? Hindi mo na rin halos marinig yung teacher or yung speaker. Kasi yung aircon, ang ugong. So you have to check those things. And then, is the seating arrangement appropriate? Yan, may madidiscuss natin yan about seating arrangement mamaya. And then, training equipment. Yan, mga importante. Is all equipment in place and ready to use? Minsan kasi, kompleto nga ng equipment. Kung ikaw hindi ka naman marunong mag-operate hindi ako marunong mag-operate ng mga projector na yan. Kaya nai-stress ako pag ganun. Kumakausap talaga ako ng techie or somebody who is good in doing that, para hindi ko na po problemahin yun. Kasi ang kailangan problemahin mo na lang sa training itself ay yung presentation mo, hindi na yung paano ba nila makita yun, ano ba ang mga pipihitin mo, pipindutin mo, ganun. And then, is replacement or spare equipment available? For example, yung microphone mo ay wireless. Yan ang isa sa laging problema eh. Pag nalobat na siya, meron bang spare battery? Baka mamaya tsaka ka palang magpapabili ng pampalit doon. And then, number 3, are you familiar with how to operate the equipment? So, familiarize yourself kung may time ka mag-familiarize. And then, is the equipment in good operating order? Yan. Maayos ba yon i-operate? And then, are electrical outlets convenient for placement of equipment? Yan. Are extension cords available if needed? Are safety standards being adhered to? Yan yung mga in case na merong biglang fire. Yan. Yung mga safety na ng attendees mo dapat very keen observant ka doon kung ano yung pwedeng mangyari. Dapat try to see to it na safe kayo lahat. Do you know who to call for help? Yan. Pag in case of emergency or may mga aberya, dapat meron kang contact person doon sa building na yon or doon sa lugar na yon na venue mo. And then, third part, training materials and supplies. 5 lang ang checklist mo. Ang tanong mo sa sarili mo. Have materials been proofread for accuracy? Yan. Ang problema, pag hindi ka nga nakapag-prepare, di ba? Pag yung on the spot na binigay sa'yo na ikaw ikaw muna ang mag-lecture ngayon, pag on the spot, hindi mo ngayon na-check kung tama ba yung mga na-print doon. Baka mamaya yung instead na best ay beast ang nakalagay. Yung mga ganon, na-proofread mo dapat muna yung materials mo, yung pinamigay mo na mga
o questionnaire or guidelines or whatever. Number 2, are there enough copies of training materials? Yan. Yun nga, kasi kapag hindi mo na-prepare, pag hindi mo agad chinek yun, yung ilan yung nag-register. For example, ang nag-register ay 30. Pero hindi mo kasi na check ulit na meron palang mga nagpahabol. Naging 50. So ngayon, ang pinrepair mo na mga handouts or mga questionnaire or mga dapat nilang basahin na ganyan ay 30 lang. Paano yung 20? Nga lang sila. So dapat lahat yun binubusisi natin kung naka-ready na ba lahat yun. Ano pa? Have visual aids been proofread for accuracy? Yung visual aid mo din, yung supposed to be itatalakayin ni Sir Adin. So, na-proofread mo din dapat yun. Kasi baka mamaya, confident ka na ganyan. Pag turn mo ng next slide, ay, ba't ganito yung nakalagay? Naalala ko nung I was still business English coach sa mga Japanese accountants. So, before their graduation ng English course nila, they will do a presentation. So, as one of their coaches, kasi isa sa mga subject teacher kanila, i-guide mo lang sila, hindi mo sila hindi dapat na spoon feed mo yung kung ano yung dapat nilang gawin. So, sinabi naman niya kung ano yung mga plano niyang gawin, ano. Pero, hindi na kasi na proofread kung ano yung mga nilagay niya doon sa slides niya. So, during the presentation maganda yung pagpipresent niya, kaya lang parang meron may nilagay kasi siyang picture na parang bastos yung ibig sabihin. Hindi ko na kasi maalala. Parang ganon. So, doon naka-focus ngayon yung isang nag-o-observe. Huwag mo paikot-ikotin. Pag nagpipresent kasi sila, may dalawang observer, isang nag-o-observe sa grammar, at isang nag-o-observe tungkol dun sa expertise nila. Like halimbawa, sila mga accountants sila. So, for example, isa sa mga boss doon sa nakalimutan ko na yung mga accounting firm. Thornton dyan sa Makati, yan. Isa doon. Tapos yung isa naman ay operations manager ng call center. So yung accent naman yung tini-check. Hindi na sila nakakonsentrate doon sa ganda ng presentation niya na ano na sila doon sa picture nga na merong kasi na parang bastos yung word. So yun po, kaya dapat ipo-proofread talaga natin kasi minsan 'di ba puyat na tayo sa pagpi-prepare natin, hindi na natin napansin, akala natin okay, yun pala may mga words doon na medyo mahalay siya kung babasahin mo mabuti. So yun po. Ano pa? Are visual aids in the proper sequence? Baka mamaya yung kagaya nitong PowerPoint ko, 'di ba doble, merong slide na doble siya. O minsan naman nauna na yung summary mo bago dun sa pinakang body mo. So dapat double check palagi kung in proper sequence yung ating ginawang visual aid or yung ating PowerPoint presentation. And then yung number 5, are miscellaneous materials and supplies on hand. Yan. Andyan ba yung mga stapler mo, ay yung mga pang-pin mo, clip mo, whatever. Baka naman kung kailan training proper mo na, tsaka mo palang hahanapin yung mga yon. So dapat nandyan lahat. Na-prepare mo lahat yon. That's the keyword, prepare. Next. Yan, ito na yung seating arrangements. Bakit ganyan? Pwede namang pantay-pantay. Naalala niyo nung graduation natin nitong December,
maaga ko nag-announce na requesting yung mga guys na na lagay na yung mga chair, yung mga plants, tapos ano ko na nga yung mga chairs. Ang tagal ko, di ba? Pag-arrange ng chairs, pwede namang isang linya lang yun, tapos okay na. Okay na yun. Isang row, dito, ganyan, pantay-pantay, madali lang. Pero bakit ang tagal ng ginugol ko doon? Yung unang row, merong 3 dito, dito naman 5, sumunod na row, 4, meron namang 2 lang, dito sa side na to, 1. Bakit ganon? Kasi wala kasing wala akong pentel pen na lagyan ng label kung sino yung dapat nang nakaupo doon. Kasi 'di ba, iba-iba yung mga courses natin. Tapos iba-iba yung number of people. Isa yung doctorate, si Doc Joey Tana. Gusto ko kasi naka-emphasize 'yon. Tapos ilan yung MSDiv, ilan yung BSDiv, ilan yung mga GSDiv, ganyan. So, ano ko siya kung ilan yung mga persons na yon para kasi hindi na nga tayo nakapag-practice eh. So, at least kung naka-properly organize yung chairs, madali mo na lang i-instruct sa kanila o yung second line doon kayo, yung doon kayo ganon. I remember when I coordinated a wedding na magkaibang bansa ang panggagalingan ni bride at ni groom. Si bride ay working sa UAE. Si groom ay working sa KSA, sa Saudi. And ang mga ninong at ninang, yung iba Italy, yung iba dito, kahit na Luzon lang, iba't iba pa rin ang pinanggalingan. Merong Batangas, merong Cavite, may Mindoro, may Palawan. So, iba't ibang lugar. Paano mo siya papractice? Magpa-practice pa ba kayo? Manggagaling sila sa iba't ibang lugar at very precious yung time nila if ever na gumastos man sila sa pag-uwi para umattend sa wedding, hindi kasama yung rehearsal. And kung mag-set man kayo ng rehearsal, meron talagang hindi sila makakarating 100%. Merong makakarating dyan mga 20% lang. So, the best way ay gumawa ka ng parang di ba yung mga engineer gumagawa sila ng sketch plan? So, kahit hindi ka engineer, gumawa ka ng seating arrangement. Itong 5 na to, dito kayo, nakaupo dapat. Ang dami ng ninong-ninang eh. So, yung mga ganun. So, pagdating nung araw na general rehearsal, night before ng wedding, lahat lang sila binigyan ko ng ganung drawing. So, alam na nila yon na kinabukasan, alam na nila kung saan sila pupunta. Ang ipoproject na lang nila kung paano silang lumakad. Alam nila kung doon ba sila sa may stage, sa may pulpit, o doon lang ba sila sa unahan or whichever. So, yun po yung kahalagahan ng seating arrangement. Kaya di ba na nag-picture-picture tayo, ay nagulo na yung mga seating arrangement. Kaya sabi ko ay give me more time kasi i-arrange ko na naman yung chairs natin. So ito po yun. Pag U-shape, ano ang purpose? Ano ang function? Pag kayo ay merong case study, so para kayong nagmi-meeting, meron kayong kailangang isolve na problema or merong kailangang mag-demonstration, yung teaching demo, ganyan, or group discussion, or may role playing. So, ganyan po yung seating arrangement nyo. Nakikita nyo po yung U-style. Next ay classroom style. So, pag classroom style, ganyan, naka-row. First row, second row, third row. Kasi kailangan lahat kayo naka-face front sa blackboard or sa whiteboard. Yan din yung merong debate, forum, lecture, panel, ganyan. And then, ano naman yung function pagka tables in round? So, bawat isa sa inyo, naka-round table kayo. Ano yun? Anong klaseng training ang gagawin nyo nun? Anong activity nyo?
meron kayong case study, pero per group, per small group yung inyong i-discuss. Hindi nyo kailangan ng isang malaking discussion. So kayo-kayo lang yon per small group, yun po. Or yung group nyo, individual group, ay meron kayong dapat i-discuss na plano nyo sa group nyo, or anong klaseng presentation ba yung gagawin nyo. And then, kung may i-role play kayo, yun din daw. So, parang within the group lang yon yung inyong activity. So, ganun po yung arrangement. So, may mga function siya. Kaya depende sa activity nyo, yung sitting arrangement. So, malapit na tayo matapos siguro. Kasi ganito na. Worst possible, best possible. Alam niyo na yon. Pag worst, ganyan ang mangyayari. Pag best, ano ka lang, chill ka lang. Pag maganda yung preparation mo, yung pag-deliver mo ng training. So, ito na tayo. Yung last item na. Yung strategies for putting yourself at ease. Diba? Kasi nga, usually, na-stress tayo, natitense tayo pag magti-training na tayo, or we will be as a trainer. You are facing different kinds of people na hindi mo kilala, ganyan. So, to make yourself at ease, consider using the following strategies to put yourself at ease before training. So, kasama pala sa preparation yon, pati yung sarili mo, no? Yan. Common lang naman to pero this is just a reminder. Take a couple of deep breaths, blowing them out slowly through your mouth. So pag nai-stress ka, yan. Yan. Memorize the words you will be saying during the first few minutes of your presentation. Yun yung pambasag ng kaba. Para ba ma-earn mo yung yung respect, at saka yung di ba may mga common tagline diyan sa Facebook, gulatin mo ang mga office mates mo, pumasok ka ng maaga araw-araw. So yun, so gulatin mo sila. Kailangan pagpasok mo na ganyan, or pag-start mo pa lang, memorize mo yung yung tagline mo, memorize mo. So, mabibilib sila sa'yo, or mapapanganga sila sa'yo, or mapapawaw sila sa'yo. Yan. And then, as you rehearse your lesson plan, visualize exactly how you want to behave and how you want your participants to react. Gusto mo bang, i-condition mo yung sarili mo? Gusto mo ba na yung mga trainees mo ay masaya sila sa, yung pag-entrance mo, yung dramatic entrance mo, yung at the beginning, at the start of your training? Gusto mo ba silang masaya? Or gusto mo ba silang surprised? Or depende kung ano ang gusto mo na ipaproject sa kanila, mo yon, planuhin mo yon. So, sa lesson plan mo na gagawin, or sa outline, sa akin kasi outline lang ang ginagawa ko. Yan. Sa gagawin mo daw na outline or lesson plan, kailangan na visualize mo yung gusto mong maging impression nila, or yung kanilang behavior. Para nakakabawas kasi ng kaba yun. Kasi pag hindi mo na paghandaan yun, so for example, akala mo, ang iniisip mo, okay lang sa kanila pag nag-English ako ng fluent. Yan. Ang nangyari, hindi mo nga napaghandaan, di ba? Ang nangyari, mga pala yun. Mga Inglesero talaga yung mga yun. Mga galing sila sa mga elite, mga elite family or elite background ng kanilang pinag-aralan.
So walang dating sa kanila kahit na nag-English ka doon, tapos nalimut-limutan mo naman yung ano mo, yung tagline mo. So makakadagdag pa ng ano mo yon, stress mo yon. So dapat napapaghandaan mo yung kung ano yung behavior nila or kung ano man yung expectation nila at expectation mo din sa kanila. Na plano mo din yon para hindi na madagdagan ang stress mo kung ikaw man ay nai-stress, or kung hindi mo nature yung ma-stress, baka dun lang sa time na yun ma-stress ka kasi hindi mo expected na ganun pala yung magiging reaction nila sa'yo. And then next is silently say something encouraging to yourself, such as, it's going to be a great training session and I'm going to enjoy it. Kahit na sa sarili mo lang, i-condition mo, okay lang yan, kaya ko yan, matatapos din yan, at saka easy lang yan, okay, training lang yan, hindi yan life sentence, yon. So yan, bakit may naka-blank dyan? Kayo na magdadagdag kung ano pa yung mga sa tingin nyo makakapagpawala ng stress. And then, meron din palang stress management for trainers. The greatest fear adults have is public speaking. Yan, that's my greatest fear eh. Pero, that's why I really love LIMS. Kasi, parang unti-unti nang nawala yung aking fear sa pagsasalita. Hindi ko talaga po nature yung magsalita. Lagi ko ang sinasabi, pag yung ikaw mag-speaker, ganyan, short talk or ano. Kahit na sa AY lang, sabi ko, Rister, pwede kahit na Bible drill, song drill. Kasi yung magsalita at saka yung mag-pray, parang talagang ano ko yun eh, yun yung weakness ko. Pero si Doc Rajas, doon talaga ako ina-assign. Yung una kaming magkakasama sa Project 8, ako daw ang mag pastoral prayer. So yun, kailangan practice lang pala no para ma-conquer mo yung, ma-overcome mo yung fear. So ito daw, the greatest fear adults have is public speaking. Kaya nga po nung kahit na mass comm yung kinuha ko noon, nung unang-una pa lang akong nag-college, ang pinili kong major ay journalism para magsusulat lang, hindi magsasalita. Kaya yung mga kaklase namin na broadcasting ang kanilang major, ini-enjoy lang namin silang pakinggan. Ganon. Kasi nga, we don't like to speak. We just love to listen. Pero hindi pwedeng hindi ka magsalita pag ikaw ay trainer. 'Di ba? Hindi naman pwedeng isulat-sulat mo, magsulat ka lang dun sa board. So mayroong mga way on how we will be able to manage our stress. Most of us have experienced it if we've ever had to give a presentation or conduct training. We can effectively manage this fear by recognizing it, understanding it, and preparing for it. So, ando na naman si keyword na prepare. Yan. Mamamanage mo pala yun. Pag ni-recognize mo, dapat alam mo, ano yung ikinai-stress mo, ano yung weakness mo, and then ma-understand mo, unawain mo, yun talaga yung fear ko eh. Ganyan. Kaya, ano ang pwede kong gawin? Di mag-prepare ako para hindi ako nai-stress. So, merong solution. So, ito daw, ang mga symptoms. Makikita nyo na stress si trainer pag ganito. Sa physical, stomach churning, knees knocking, nanginginig na yung tuhod mo doon, voice cracking, hands shaking, red face, sweaty palms, brow or upper lip, yan, headache, shortness of breath, yan, parang aatakihin na. Emotional, ano naman yung mga symptoms? Panic-stricken, nagpapanikan na, inability to prepare, kahit na anong gusto mong pag-prepare, parang hindi mo magawang i-prepare, unable to concentrate, getting ill on the big day, sa mismong araw, nagkasakit ka, forgetting the material,
crying or irritability, finding reasons why you shouldn't go through with it. Yan. So yan yung mga symptoms. Stress management for trainers. What causes fear and what to do about it. Malabo po dyan, ano. So, please bear with me. Babasahin ko na lang po. Kasi mahirapan kayo. Adrenaline pumping. Ito daw yung cause. Adrenaline pumping into your system can cause shaking ba to? Shaking, churning, excessive sweating, or trembling. This rush is probably because you care about the outcome and want to do a good job. Your body responds by trying to take care of the stress. Ang action na dapat gawin ay redirect the adrenaline by planned movement. Instead of staying put and shaking, do some flip charting, demonstrating, or moving about the room in a deliberate manner. Have the group do an interactive activity. Use the adrenaline to your advantage. If it's close to break time, take a brisk walk and breathe deeply. Try to speak naturally. Anyway, ibibigay naman po ito sa inyo, so we don't have to discuss one by one. It will consume much time. I-send na lang po. Last na pala yun. Ayan, lumipad na. So, yun po ang preparing the training. I think that's the end. Sorry if I consume much of the time. Doc Ray? Okay, thank you very much, ma'am. Yung may mga questions, pwede na po kayong magtanong. Yung mga medyo madali lang, wag na lang itanong. Yung mga mahirap lang na mga tanong. Okay, meron kayong mga tanong na mahirap. Yun ang itanong niyo mga kapatid. Kasi hello. Ayaw ni Ma'am Shirley ng mga madali lang. Kung wala na po kayong tanong, nandyan na ba si Doc? Doc June? May signal na ba siyang maganda? O hindi na siya nakabalik? Hindi na po ba siya nakabalik? Parang wala siya dito, Doc. Wala na siguro. Para mahirap talaga maghanap ng signal sa kanyang lugar ngayon. Okay, so thank you very much. Napakaganda ng presentation. At napaka-importante pala ng preparation. Kung minsan, hindi tayo nagpe-prepare. No? Pero yung pala pinaka-importante sa lahat, yung preparation. Okay, so ano na po kayo? Equip na po kayo from una, alam nyo na ang mga learning intelligence. Na-discuss ba yun? Learning intelligence? No? Yung different learning intelligence ng mga estudyante, adult learning, okay, yung kinesthetic, visual, etc. Okay. Tapos, alam nyo na kung paano mag-assist ng needs. Number 1, observation. Di ba? Okay, so na-review niyo na yan. Observation or 360-degree feedback, etc. Discuss ni Ma'am Leah. Then, mag-create na po kayo ng objectives. Yung objectives at saka yung training needs ay hindi po sila magkahiwalay. No, parang mag-asawa yun talaga. Di ka pwede makapag-create ng objective kung hindi mo alam kung ano ang need. Because need is always anchored to the
objective is always anchored to the need. Then pag mayroon ka ng objective, then you create your design. So magde-design ka na according to the presentation of Dr. De La Torre. So naka-design ka na, prepare mo na yung meron ka ng training design, meron ka ng prepare mo yung visual aids mo. Visual aids. Then you prepare the training na. Then after the training, ang kasunod niyan ay practice presentation. Yan na po kay Ma'am Kalim. So wala pa naman po si Ma'am Kalim kasi may sipon ubo at saka kung ano pa. So sa next Sunday siya magpe-present. Baka kasama na yung kay Doc Terry presentation, Doc Aris. Next Sunday, next Saturday. All right. If you have no more questions, narinig niyo pa ba ako mga kapatid? Yes po. Okay. Kung wala na po kayong question, ako ang may question. Okay. Ito yung question ko. Handa na po ba kayong i-end ang ating seminar, ating training ngayon? Parang hindi pa handa eh. Gusto pa ng training pa more. No? More content. Okay na po. Okay na. Okay na po ba? Sleepy na sila. Talagang matindi yun ng napaka malaman ng presentation ni Ma'am Sherlyn. Talagang busog na busog kaya gusto nang matulog. Hindi maganda matulog kung busog eh. Okay, so yun po. Ang word pala na hinahanap ko kanina mga kapatid, ay naalala ko, bigla kong naalala. Yung word pala is subliminal. Subliminal. Hindi mo alam eh. Hindi mo pansinin, pero it will have a direct impact sa yung subconscious mind. It greatly influences you. Okay. Subliminal. So, research na lang mga kapatid kung ano ang ibig sabihin ng subliminal. Thank you very much. And let's end our meeting with a prayer. At hingan natin ng prayer si Colonel Madrid. Andiyan ka pa ba? Doc, opo, andito Gising pa. pa ba? Gising pa, Doc. Okay. Sige po, Ma'am. Yeah. Let's bow down our head for prayer. Lord Jesus, thank you very much po sa magandang lecture tonight, Lord. At kami po ay pinagsama-sama mo dito sa platform na ito, Lord, upang matutunan namin maraming bagay tungkol sa paano kami maging effective na trainer, Lord. Nawa, Panginoon, pagpalain kami, basbasan, at patuloy na bigyan ng talino na nagbubuhat sa langit, Lord. At nagpapasalamat kami na ang mga bagay na ito, Lord, ay magagamit namin, Panginoon, upang sa iyong kaluwalhatian, Lord. Ingatan niyo po kami lahat sa aming pagtulog ngayong gabi at sa aming paghihiwalay ngayon, Panginoon. Muli kami magkita sa araw na kinabukasan upang matutunan muli ang mga bagay na dapat namin matutunan, Lord, ayon sa iyong kalooban para sa amin lahat. Thank you, Lord, sa aming mga professors at kay Doc Raja sa patuloy na pagbibigay ng mga kaalaman sa amin, Lord. Ang lahat po ito aming nihiling, kalakip ng paghingi ng tawad sa aming mga nagawang pagkakasala, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Thank you very much, Doc. At mga kapatid, huwag niyong kalimutan ang inyong assignment. Identify a need. Sunod, create the objective or objectives. Then, you design your training. Yan. Dapat sa mga presentation ay mayroong visual aid. Then, yung preparation checklist, huwag niyong kalimutan. Dapat meron kayong checklist, no? Hindi lang chiclets, no? Chiclets. Checklist. Okay. Then, sige. Diyan lang po muna, no? Okay. So, ano ang result nito mga kapatid? You will be certified pag nakagawa kayo ng kompletong project natin, you will be certified as a certified trainer, no? Pero kung hindi kayo makagawa ng ating assignment na after this training, wala po kayong na-design na particular training program, makaka-receive pa rin kayo ng certificate of attendance. So, iba po yung certificate of attendance, iba po yung certification, no? Ang certification, ayun na po ang ibibigay sa iyo as a certified trainer. Certified trainer. Certified coach. Hindi lang po basta-basta trainer, coach din po. Bakit? Pwede na kayo maging consultante, maging coach kung mayroong mga tao na gustong magtanong sa inyo kung paano mag-hold ng training. So you're equipped already with knowledge. That hindi lang knowledge, skills. Kasi nakagawa talaga kayo ng training program design. Ngayon po ang natin, no? Meron na kayong knowledge, meron na pa kayong skills. Okay. Then, kung wala po kayong nagawa na training program design na naka-base sa need, chaplain po mga kapatid, ang ating pinag-uusapan, no? Training for impact kasi ang ating theme, no? So, pag wala po kayong nagawa, yun na po, meron po kayong attendance, certificate of attendance. Then, baka sa sunod na batch kayo makasama sa graduation ng mga certified trainers. Kung meron na kayong nagawang project. Okay, malinaw po ba mga kapatid? Is that clear? Pwede po paulit, Doc, yung ating assignment. Identify the need. Yung pangalawa, ano po? Create the objective. Ang objective, naka-anchor doon sa need. Identify the need. Ano po yung pangalawa? Sorry. Create the objective. Create. Or formulate. Pwede rin. Formulate your objective. Di ba pagka objective ay nag-i-start ng mga power verbs. Power action words. Okay, like for example, identify, develop, classify, demonstrate, etc. Iwasan ang masingsing paggamit ng word na to understand. Pwede naman din to understand, pero if possible, understood na kasi yung understand doon po tayo more on naka-anchor sa training kasi ito, kaya more on related sa skill na madi-develop yung inyong objectives. Okay? Sign the training. Doc, ilan po yung assignment? Ano po yung number 3, Doc? Design the training. Design the training. Identify the need. Saka ano po yung number 1 po? Number 1, identify the need. Ano po? Identify the need.
Number 1 po yun. Number 2, Number 2, create an Objective. objectives. create objectives. Then, pangatlo, 3, design the training. Design the training. design the training. Okay. So, mayroong ano yan eh, mayroong i-upload si Doc ng format. Okay? And na-design mo na yung training, you create the visual aids for your training. Visual. Gawan nyo na ng PowerPoint presentation, kumbaga. Then, pag meron na kayong PowerPoint presentation, create your chiclets. Bili na kayo ng chiclets para pagkaroon kayo ng ilang slide po, Doc? Ilang slide po yon PowerPoint presentation? Kahit mga 200 lang. Depende sa need. Depende nga sa need. Kung ang need na i-cater mo ay good for 30 minutes lang na presentation, so considering na ang one slide it's 2 to 3 minutes, so nasa mga 10 lang yan slides. Paki-post na lang po, Doc, sa GC para hindi malimutan. Alam nyo, nakakalimutan tayo po eh. Mga 10 to 20 slides, okay na siguro 'yon. So, 'yon. Okay, so diyan lang po muna, no? Hanggang ngayon, diyan lang po muna yung ano natin. Assignment. Okay. So, God bless po. Thank you po. Good night. Good night po sa inyong lahat. Good night po. Thank you. Good night po. Okay, good night. Sweet dreams. Parang naghihintay pa ng points po. Oo nga eh. Ayaw pang mag-ano eh. May bonus pa. Naghihintay pa ng mga bonus eh. Doon lang po kasi nabubuhay sa bonus. Okay. Sino ba yung hindi pa naglilib para bigyan natin ng 1 point? Sige, isa 1 point ang bawat isa. Yay! 1 point. Bonus. Screenshot mo na, Sir Nards. Ang magtiis hanggang wakas daw eh. Ligtas.